Paboritong manalo ang Germany laban sa Finland sa kanilang laban mamayang alas 10 mga idol. Eto kasi ang Germany ay malakas sa ranking at malakas din naman sila sa mga laruan. Samantalang ang Finland naman ay kilala bilang isang underdog. Kanilang inupset ang Serbia at kanilang tinalo pa ang Georgia. Eto pa, sa lahat ng mga laban ng Germany versus Finland ay kanilang natalo ito. Ang Germany ay mayroong malalim na roster. Marami silang mga malalaro. Siyempre, si Daniel Theiss, Franz Wagner at Dennis Schroeder. Samantalang ang Finland ay nakadepende lamang kay Markkanen. Pag ito'y napipigilan ng kalaban, limitado na po ang nagagawang opensa ni Markkanen sa scoring. Sa pangkabuuan, paborito ang Germany na manalo sa labang ito base po sa mga datos na ating nalikom. Pero so far, magkakalaman na lang po yan sa resulta ng laban. Samantala, inamin naman ni Jaylen Brown na siya'y binigyan ng Nike ng nasa $50 million para tumahimik lamang sa kanyang mga pinagsasabi patungkol sa kanila. Pero matindi po ang paninindigan ni Jaylen Brown para sa kanyang sarili at kung ano ang katotohanan. Kamakailan lang tinuligsa ni Brown ang Nike sapagkat dahil daw sa impluwensya nito ay hindi siya nakapasok sa Team USA. Lalo pang uminit ang ulo ni Brown kung saan ang kinuha ay si Derek White pa ang kanyang teammate na siyang endorsed athlete mismo ng Nike. Sinuportahan din po ni Brown si Kyrie Irving noon sa kanyang pag-alis sa Nike. Ang planong pagbigay ng $50 million na offer ng Nike kay Brown ay para matapos ng lahat ng ito. Pero syempre, desidido pa rin naman po si Brown na ilabas kung ano ang sa tingin niya ang nararapat na ilabas. Wala rin pong mga tanyag na shoe deal o shoe brand endorsement itong si Brown. Bagos gumawa siya ng kanyang sariling brand na tinatawag na 74-1 Performance. Pwede namang magkaroon ng malaking upgrade ang Golden State Warriors sa kanilang gwardya kung saan pwede po nilang ipadala itong si Podziemski sa Spurs bilang kapalit na Stephon Castle. Sa proposal na ito ay hindi makakatanggi ang Spurs sa offer ng Golden State Warriors sapagkat masyadong hinog ang kanilang offer. Si Stephon Castle ang matatanggap ng Golden State Warriors sa mock trade na ito. Samantalang sa Spurs ay sina Podziemski, Gui Santos at 2028 first round pick na top 3 protected. Tibang-tiba ang Spurs dito mga idol. Si Castle kasi ay Rookie of the Year. Nag-average ng 14 points, magaling dumepensa, isang playmaker. Hindi nga lang siya magaling sa 3-point line pero kahit paano ay all-around ang kanyang nagagawa. Si Podziemski hindi masyadong mataas ang kanyang scoring, 11 points lamang. Pero so far, magaling naman siyang scorer at isang solidong role player. Sa puntong ito mga idol, kung ating titimbangin, mas matimbang itong si Stephon Castle sa Golden State Warriors. Marami kasi siyang maibibigay kumpara kay Podziemski na limitado lamang. So dyan pa lang ay malaking upgrade na ang makukuha ng Golden State Warriors sa proposal na ito. Hindi rin po naman logi ang Spurs sapagkat meron pang Gui Santos at isang pick na kanilang magagamit in the near future. Ikaw, ano ang komento mo patungkol sa proposal na to? I-comment lang yan.